So ngayon napag-usapan natin kung paano ko pa ng leads. Ngayon pag-uusapan natin yung how do we how do we present. Okay? So ginawa ko po to no December 2014. Binigay po sa akin to through wisdom ng ating nakakataas. Tayo lang naman instrumento na ito, mga kaalaman na to. Sabi niya sa akin, ituro mo paano ka maglatag. Kasi alam mo sa sarili mo na nandiyan dyan ang sikreto, isa sa mga sikreto para maging magaling kang networker. Binulong sa akin yan ng ating kataas-taasan. Before, I remember hindi ako marunong mag-present. Before, I remember ako po ay umiikot sa iba't ibang trainer, iba-ibang presenter. Natatawa ako sa iba, nalulungkot ako sa iba, inaantok ako sa iba. Alam nyo ba na being a networker is a very, very powerful skill, lalo na kapag na-master mo to. Because pag naging magaling kang networker, halos lahat ng bagay would be easy for you. Talking to people, makikisama ka sa mataas, sa mababa, ah, yung pagod, yung puyat, yung you're doing something na alam mo wala kang sweldo pero ginagawa mo, yung tibay ng loob. Okay, that's what I mean na halos kaya mo na gawin ng lahat. Kasi like networking is for brave people. Now, na-identify na natin yung tamang mindset, na-identify na natin yung sinong kakausapin. Ngayon, i-identify natin paano natin sila kakausapin. Kaya ko lagi sinasabi kung bakit mayroon akong malakas na kutob kay DJ. Did you know that when you smile, you are already presenting? Ngumiti ka lang, nagpe-present ka na. You are already doing the number one rule in presentation. You have to smile. Alam ko may problema ka. Alam ko init na init ka na. Alam kong pikon na pikon ka na sa asawa mo. Pikon na pikon ka na sa anak mo. Alam kong galit na galit ka sa kapitbahay mo. Alam kong pawis na pawis yung kilikili mo. Alam kong wala ka ng pera sa bulsa mo. Alam kong may pinagdadaanan ka. Alam ko. Pero rule number one, kailangan pa naglalatag ka, kailangan mo nakangiti. Hindi mo kailangan ngumiti kasi wala kang problema. Hindi mo kailangan ngumiti kasi masaya ka. Hindi mo kailangan ngumiti kasi perfect ang buhay mo. Kailangan mong ngumiti dahil pag ngumiti ka, 50% yung kausap mo, makikinig sa yan. I-try mo makipag-usap sa tao na kasibangot. Di ba nakakainis? Kaya pansinin mo, di ba, lahat ng mga pare, lahat ng mga pastor, mas nakikinig tayo sa mga pastor na nakakatuwa, nakangiti, maliwala sa mukha. Ayaw natin nakikinig sa mga nagtuturo, yung mga teacher natin, yung laging galit, si Bangot. For you to bring your message to your client, to your potential partner, to your business partner, to your training, kailangan nakasmile ka. Lagi kang mag-i-smile bago ka magsimula, habang nagpe-present ka at pagtapos mo. Alam ko puyat ka, alam ko pagod ka, alam ko may problema ka, alam kong wala kang pera, alam kong baon ka sa konong baon-baon ngayon dyan. But I'm telling you, ingiti mo yan, lahat ng problema mo mababawasan yan. Unti-unti mawawala. Lalo na pag may kausap kang kliyente. I remember nung kami ni Christian nagsisimula sa networking. Han, naalala mo yun dati? Han? Yung pag nasa labas tayo, sabi niya sa akin, bakit ganun? Kanina mag-aaway lang tayo. In just three, naalala mo yun, Han? Paano mo sinabi na, baby, paano mo sinabi, Han? Yung kunyari nagtataka ka bakit nag-aaway tayo biglang pagtingin sa kliyente. Hi, good morning! Paano yan eh? Okay? So, yung alam mo yung nakikipag-away ko sa kanya, siyempre mag-jowa, di ba? Oo nga, biglang after 2 seconds, oh, hi, good morning. So, ngayong araw na to, tayo po ay, parang sabi niya, what the? Paano mo ginagawa yun? Hindi yun pagiging plastic. Hindi yun pagiging, I don't know anong term mo doon. This is just being respectful to the person na kausap mo. Kasi unang-una, wala siyang pakialam sa problema mo. Pangalawa, wala siyang
kinalaman sa problema mo. Pangatlo, wala siyang kinalaman sa nararamdaman mo. So, you have to respect the person by smiling. So, ngingiti ka lang. Kaya DJ, sa'yo, hindi ka mamumblema dito. Because, pansinin mo si Ann Garcia. Nakikita ka na from afar, magaan tong tingnan. Kasi nga, because of her smile, subukan mong sumimangot, hindi ganun na magiging vibe mo. Kaya guys, pag magpe-present tayo, kahit nakamotor ka pa, naulanan ka pa, nasira motor mo, wala kang gasolina, hindi ka nakakain ng 3 araw, pilitin mo pa rin ngumiti. Kasi yung ngiti mo ang magpapasok sa'yo ng malaking salapi. Ngiti mo ang magpapasali sa mga agila mo. Ang agila na-attract sa nakangiti. Pag nakasibangot ka, wala mangyayari. Number two, when you present, bawat slide, kailangan maramdaman ng kausap mo na nag-e-enjoy ka lang. Kailangan maramdaman ng kausap mo, hindi to serious business, hindi to basahin sa pahina number 3, ang Matthew 7:7, ang sabi ng Panginoon, ask and you shall see, pag hiniling mo, bibigay sa'yo. Pero hindi naman pwede, alam mo ba, sa Matthew 7:7, sabi ng Panginoon, alam mo ba, ulti ko, alam mo ba, pag hiniling mo, so iba yung delivery, iba yung flat. Sa Matthew 7:7, do not ask and you shall receive, hindi ka pwedeng monotone. Katabi ko si Ana Garcia nung nag-cars and coffee kami sa event. Ayoko mag-mention ng pangalan pero may mga speaker na nagsalita sa harapan, kabulungan ko siya, sabi ko, yan ang magaling na speaker. Yan ang walang kwentang speaker. Yan ang magaling. Yan ang magaling. Ito dito magaling. Bakit? Ang isang magaling na speaker, kailangan nakikita ng audience mo na nag enjoy ka sa harapan. Tanda mo yun. Sawang-sawa na ang tao maging seryoso. Kaya tandaan ninyo, ang pinakamayaman, isa sa mga pinakamayaman na artista sa ABS-CBN si Vice Ganda. Tanong mo sa akin bakit? Alam mo, simple lang ginagawa niya. Papatawa na siya ng mga tao. Na kahit walang kakwenta-kwenta yung sinasabi niya. Because people, they want to have fun. Kahit matanda na yan, kahit senior na yan, kahit 45 years, kahit naka-Americana pa yan, kahit naka-duster pa yan, they need to smile. Kailangan maramdaman niya, nag-e-enjoy ka dyan sa ginagawa mo. Hindi yung para kang Wala akong naka amazing. para kang malungkot, 'di ba? So kailangan happy ka habang nagpe-present ka. Kaya pansinin niyo 'to, lagi ko 'to sinasabi kahit sa ending. 'Di ba lagi ko sa inyo, good morning. Ang closing ko sa inyo, good morning. Meron siyang psychological effect. Laging bago. Paano kung bati ko sa inyo ganito? Good evening. Good evening everybody. Excited na excited ako sa centering today. Tuwan-tuwa ako today. Sobrang exciting 'to. Kailangan exciting. Kailangan good morning. Alam kong gabi na, good morning pa din. Alam kong pagod ka na, good morning. Naomi, gano'n ka, good morning. Parang sabi ng client mo, what the? Kailangan yung vibration mo mataas because when you vibrate a higher level, you are connecting with your audience. People, they want to connect with people with high vibration. People, they want to disconnect with people who has low vibration. Now, if you want to connect with your prospect, with your client, with your partner, the person in front of you listening to your presentation, you have to make sure that they smile when they look at you. Once they smile, you are already connected. And you have to be sensitive. Number 5. When you say sensitive, kailangan ramdam mo kung nagmamadali na yung kausap mo. Tingin na siya ng tingin sa relo, ikaw naman banat ka pa din ng banat ang tok mo. Pag nakikita mo na medyo nagmamadali yung tao, kasi iba-iba naman ang oras ng tao. May tao nagmamadali, gusto nila pagpasok nila sa meeting, 5 minutes tapusin mo na to. Magkano lalabas ko? Paano nakikita? Sino mga committed dyan? Tapos na. Goodbye. See you later. Ako, ganun ako pag kinausap niyo ako Diretso ako. Sabihin mo sa akin magkano lalabas ko, paano nakikita, sino mga committed dyan, tapos na tayo, mag-usap una akong bulahin. Pero for some people,
They want to sit down for hours, for 8 hours. Oh, really? Tell me about your business pa. Oh, yeah? Tell me about. Be sensitive. Some people, they do just want to listen quick lang. But some people, they gusto nila alamin yung nitty-gritty. So, try to look at your audience if someone is listening or not. Now, here's the tip ah. Pag may kausap ka at hindi na nakikinig sa'yo, try, the only way that you can get their attention is by changing your tone. Pag sinabi mong changing your tone, nagbabago na yung tono mo. Wap! Tingnan mo to. Di ba? O, so yun, nagbago tono mo. Tumaas eh. So nagulat yun, you got their attention. Hindi ka monotone. Dito sa JC, sa 5,000 mo, pwede ka natin 90,000. Alam mo ba, kumita ako kita, ano kung nagbebenta sa 168? Hindi ganon. Kailangan yung tono mo, alam mo ba, bro, sa 90,000 mo, pwede kang kumita sa loob ng isang buwan. Ito, mas malupit. Under referral dito, 1,000. Pag bumanggaya, 1,500. Tono tawag doon. Up, down, up, down, up, down. Parang si Ann Bacho, Ann Garcia, narinig mo siya, di ba? Pang, down, pang, bang. Pero sobrang pagkutaas, di ba? Pero laruin mo na lang. Kasi minsan, pag sobrang taas naman, nakaka-irritate. Sounds yan eh. Nai-irritate na yung kausap mo. Then, parang hindi ka na power eh. Ang ingay mo na. Di ba, Ann Garcia, Ann Garcia, may mga speaker tayo na attendant na parang you're so loud na. You're shouting. Di ba? Ayoko Parang yun. parang you're mad. Parang don't Oh wanna my be like gosh. you. You're mad na. I don't like you. So iba yung being mad, iba yung being excited, iba naman yung monotone, iba Correct. naman yung you have to play around with your voice eh. You know what? In this business, kung social ka, di ba mayaman ka, you know what? Di ba? Pag English ka na, you know what? Pero pag medyo normal na tao ka, alam mo ba? Eto malupit. Di ba parang yung nakikinig sa'yo, talagang makikinig parang, shit, hindi ako pwede ma-miss yung sunod na sasabihin ni Ana Resyo. Alam mo ba, mayroon pang topic, natatap mo siya eh. Kasi usually ang tao in 10 minutes hahawakan yung cellphone niya eh. Pag hawakan niya yung cellphone niya, titingnan sa Facebook, titingnan sa Instagram yan. Tapos kunyari nakikinig sa'yo, up and down yung ulo. Tapikin mo yung, yung braso, uy, alam mo ba? Para magulat. Para maibalik mo ulit sa presentation mo. You have to be sensitive if the person is already not listening to you. Pag hindi na nakikinig yan, kunin mo yung attention in a very decent, respectful way. Tones of voice, tapping, making your presentation a little bit faster. Kasi baka nagmamadali na eh. Di ba? So be sensitive. While doing that, you have to make sure na you keep it short. Pinakamatagal na ang 45 minutes. Every time na nagpe-present ako, kahit sa inyo, pag centering, may timer ako sa tabi ko. Every time pag humaharap ako sa stage, may timer ako. Every time meron akong one-on-one meeting, may timer ako. Lahat ng bagay, lagyan mo ng oras. Huwag mong lutuin yung ulam hanggang sa gusto mo nakabukas ang kalan. Masusunog yan. Bigyan mo ng 45 minutes agad. Tapos iba na pag-usapan nyo. Huwag mo sunugin yung ulam. Kung kaya mo, katulad ako ngayon, iba na kasing utak ng tao ngayon eh. 15 minutes, kailangan ma-deliver mo lahat ng dapat mo. In 15 minutes, kailangan ma-deliver mo lahat ng dapat mong i-deliver eh. So keep it short. Huwag na masyado madami sinasabi. And guys keeping the presentation short. Ang kailangan nyo lang naman sabihin pa nagpe-present kayo, number one, ano ba yung produkto mo? Number two, paano ba siya kikita? Number three, sino na ba kumita dyan? Ulitin ko Number one, magkano ba yung produkto mo? At ano ba yan? Number two, paano siya kikita? Pangatlo, sino mga kumita dyan? The rest, tawag doon, bulaklak na lang. Tatlo lang ang kailangan marinig ng taong kausap mo. Ano ba yan? Magkano ba yung produkto mo? Magkano ba pwede kong kitain dyan? Paano ba ako kikita dyan?
Sino na ba mga kumita diyan? Yun lang ang pag-uusapan niyo sa simula. Huwag mo na ikwento lahat. Alam mo ba, pupunta kami sa Singapore. Sa Singapore may award ako. Yung award ko, ito, alam mo ba, ito, masusunog yung kausap mo. And make sure, pag meron kang meeting, limit the words that you say. Kunyari, ang pinag-uusapan lang ay presentation. Dun lang ang presentation. Wag kang lalabas dun. Ako minsan nagkakamali ako dyan on that part. Minsan, iba-iba yung nasasabi ko, pero I always ask myself, is this about the presentation? Complan ba to? Testimonial ba to? Potential income ba nito? Kung hindi, dapat di ko na sabihin. So, focus ka muna, lalo na pag first meeting. Focus ka lang muna, pakita sa kanya magkano ilalabas niya, anong kapalit nun. Pangalawa, paano siya kikita. Pangatlo, sino yung mga kumita na dyan. Tapos na. Tapos na. Huwag mo nang dagdagan. Di ba nakakaumay yun, di ba? Pag kumain ka sa have you guys tried eating in a ano, parang di ba nakakaumay? You cannot appreciate the food na. Like sa buffet, parang it's too much that anong the best doon? Wala eh, parang it's too much. Pero kung fine dining yung parang, oh, yeah, I tasted the steak. It's so good, my God. Bakit it's so good? Kasi lang tinikman ko eh. No, just kidding. Ang point ko lang doon, focus on the topic. Lalo na pa nagbobom ka. Wag kang kung saan pinag-uusapan. Less talk, less mistake. May mga bagay na hindi, alam mo ba, we went to Nueva Ecija, pumunta pa kami sa ganito. Wala, hindi niya kailangan malaman yun. Alam mo ba, meron kaming office pa sa ganon, sa pa sa ganito. At tapos, alam mo ba, yung ano ko, yung sapatos ko, kulay pink to. Wala na siyang pakialam doon. Keep it short, lalo na pa naglalatag ka. A lot of people, they don't like too much talkings. Like me, I don't like too much talkings. Gusto ko straight to the point. Magkano lalabas ko? Anong kapalit? Magkano kikitain ko? Pangalawa, paano ako kikita? Anong gagawin ko? Pangatlo, sino na kumita dyan para patunayan mo sa akin, totoo yung pinapakita mo. Pag yun na ilatag mo na sa akin, done deal. So, discipline also, guys, ha, mga presenters. Discipline din sa mga sinasabi natin. Hindi pwedeng unlimited ang salita. Hindi tayo pwedeng pakalat-kalat. Pag nagsasalita ka, kung ano nang sinasabi mo na sa mic mo, kung ano sinasabi mo sa guest mo, inaantok na yung guest mo, wala, sunog na yung pagkain. Doon ka lang. Discuss ko lang sa'yo, ito yung pay natin, 5288, pwede kang kumita 90,000 per month, ito yung mga kapalit na products, ito pwede mong kitain. Hindi niya na kailangan marinig yung kwento ng nanay tatay mo. Alam mo yung nanay tatay ko, yung ganito, uminom ng kape. Wala na siyang pakialam doon. Kasi ang kailangan lang niya malaman, sa araw na yon kung magkano lalabas niya, magkano kikitain niya, anong gagawin niya, sino kumita doon, tapos na. The rest, sinusunog mo yung steak. Ang steak, pag sinunog mo matigas, ay, ang pangit kainin. Dapat medium lang. Okay? Guys get it? Guys get it? DJ, Argon Kurt, Hailey, Gemma Copan, Kezaya, Naomi, Renz, Elka, Renzi, Rai, Jen and Ron, Ann Garcia, Kurt, DJ, Ana Resio, Renzi Wang. Noted, noted. Noted, Grace, ha? Got it, got it. Sometimes Okay. kasi, Got it. minsan, na-overwhelm tayo pag nasa mic na tayo. Woo! Papuntang Singapore eroplano pero pumunta tayo lumiko tayo ng ano, nagpunta na USA eh. So kailangan, Siya lang sabi ko nagpunta na ng Singapore US. eh. Nasa USA ako eh. Nasa Singapore sinakyan ko eh. Nasa The real talk United. lang, real talk. Yes. The real talk yon guys. Ako, I am also, ano sa English yon. Hindi sa Tagalog na lang po. English yan. Ako ay nakakaranas din ng ganung sakit. Minsan ko ano nung mga sinasabi ko na. Pero I always, sign of respect din natin yung sa mga nakikinig sa atin, sa mga guests natin na, ay, si Garcia, si Resio, pa nagsalita yan, straight to the point yan. Ito yan, tapos na. Number 7, keep it simple. Keep it simple, keep it straight to the point. Kasi on that day, ang kailangan lang niya madinig, magkano lalabas niya, magkano kikitain niya, anong gagawin niya para kitain yon, at sino yung mga kumita ng ganon. Tapos na!
Hindi nila kailangan malaman kung ilan na wrinkles ni Jonathan So. Ano sinusuot ni Carlito Makadangtang? Hindi na. Alam mo ba, yung BP nito, alam mo ba, huwag na. Wag na. Okay, so let's keep it simple, let's keep it short. Magkano lalabas? Magkano kikitain? Anong gagawin niya? Gaano kadami kinikita? Sino mga kumikita dyan? Testimonial will always be your closing because people, they join off because of the result. Tandaan mo to, hindi ka bumibili ng pampapayat kasi ang ingredients niya is mangustin, green tea, or mga whatever na Bangkok pills na yan. Kaya ka bumibili ng pampapayat kasi yung nakita mo sa TV, merong matabang pumayat. People buy because of the testimonial. People join because of the result. Di ba pansinin mo? Gustong-gusto mong pumuti, may nakita kang pumuti, hindi mo naman tinanong, ano ba laman yan? Nung ointment na yan, ba't pumuti? Hindi mo tinanong yun. Kaya ka bumili kasi nakita mo pumayat siya. Pumuti siya. Pero hindi mo alam ang laman pala ng pampaputi is chinchansu. People buy the testimonial. Kaya diyan ka magtagal. Diyan mo babaran. Diyan ka makipagkwento. Alam mo ba, kumita ng 76 million to si ganito. Alam mo ba yung upline ko? Kumita ng 300 million. Alam mo, mas malupit. Last week, kumita ng 4.5 million si Ran. Alam mo ba, ito Ran Makadang na. That's the result eh. Ngayon, pag naumay naman sa yung tao, may puro pera, o di ibig sabihin, you are talking to the right person kasi unang-una, wala siyang pangarap eh. Ayaw niya ng million, tingin sa inyo cheap. Di ba ang cheap yung walang pera? Ano ba yan? Puro pera naman to si Ana Garcia, puro sports car, puro na lang ganito. Ano ba dapat pag-usapan natin? Chismis ni Marian Rivera at ni Ding Dong. Ba't sila nag-away? May anak sa labas si Ding Dong. Ano ba dapat pag-usapan natin? Di ba? Guys, di ba? Di ba? I mean, keep it simple. Straight to the point. And lastly, you have to be yourself in front. Hindi mo kailangang gayahin si ganito, si ganyan, si ganyan. Guide mo lang sila. Guide mo lang ako, guide mo lang si Mm. Bacho, guide mo lang si Sir Jonathan So, guide mo lang si Mr. Carlito Makadandang, guide lang natin silang lahat. Kahit ako, guide lang niyo po ako. Hindi po ako perpekto, nabibigyan lang ako ng pagkakataon ng nasa taas natin na magkaroon ng ganitong purpose sa buhay. Pero ako, I always can encourage myself and everybody na lahat tayo, we have our own strengths and I respect that. Si Ron can be a presenter na malumanay. Si Naresio can be a presenter na she has this the elegant touch. Si Garcia, she has the alpha feel when she presents. We are different people. Si Christian naman, para siyang komedyanteng bata na parang pinabayaan ng magulang. De, joke lang. So, iba-iba yung way, but the most important is when you face your client, be yourself. Just be yourself. Walang mali sa'yo, Garcia, walang mali sa'yo, Kurt, walang mali sa'yo, Boba, Elron, Kurt, Hailey Guasque. To everybody, even my daughter, Hailey, walang mali sa inyong lahat. Okay? Just be yourself. If you talk like DJ na ganun siya magsalita, medyo madaming terminology, and then let it be. So, people would appreciate that. Be yourself. And lastly, use your voice. Your voice should be a music to their ears. You cannot talk monotone. Blah, 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 blah. Hi, I'm Boba. I'm inviting you to my business because I'm a basketball player and you're a volleyball player. So you and me were called a player. So it's like it shouldn't be like that. I say blah, 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 Mm. blah, 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 blah. It shouldn't be like that. It should be, hi, I'm Boba and I am 20 years old and I love drinking boba. Parang something like that. Kailangan may tone. Use your voice, use your tone. Up, down, 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 up, down. Di ba pag music ganun? Dapat ganun siya. Use your voice, make a music. Huwag natin gayahin yung mga napaglinggo. Di ba? Yung mga nagpipreach ng ayoko magsalita ako ng reliyon, baka may tamaan ako. Tumayo po tayong lahat, umupo po tayo sabay-sabay Walang masama doon. Pero, mas magiging effective kung yung nagsasalita, pinakikinggan.
Maganda yung salita, pero yung nag-deliver, ano, mas maganda na i-deliver siya ng maayos. Ang mensahe mo, ito lalabas niya, ito ang kikitain niya, ito ang gagawin niya, ito ang mga nagbago ng buhay. Yun lang ang mensahe mo araw-araw. Kung yun, madali master yun. Imagine mo, for 10 years, you will be talking about the same topic every day. All you have to do is use your voice para hindi ka nakakainis pakinggan. And lastly, you started with a smile. You opened the presentation with a smile. You have to end it with a smile. Because people is always attracted to people who are always smiling and happy. Kung gusto mong kumita na mas mabilis sa negosyong ito, matuto kang ngumiti kahit malungkot ka. Matuto kang ngumiti kahit baon ka sa problema. Matuto kang ngumiti kahit puyat ka. Matuto kang ngumiti kahit ang dami mong babayaran. Matuto kang ngumiti. Bakit yung ngiti mo ang magpapasok sa'yo ng maraming business partner sa negosyong ito. So sana guys, no, nakatulong na naman tong ating maliit at simpleng